Alam kong galit kayo sa akin dahil ako ang mahal ni Prinsipe Liam. Pinagpipilitan mo pa rin bang sarili mo sa anak ko, Sasha? Pwes, ako na magsasabi sa'yo, hindi ka niya mahal. Sabi ni Reyna Sofia. Hindi totoo yan! Diba? Sumagot ka, Liam! Totoo, Sasha. Hindi ko kayang mahalin ng katulad mo. Hindi pwede! Hindi mo pa rin ba aaminin sa lahat, Sasha? Turan ni Arya. Wala akong dapat aminin sa inyong lahat! Tahimik, Sasha! Akala mo ba, hindi ko napansin ang mga butas sa ating defense reports? Pinagkatiwalaan kita dahil sa rekomendasyon ni Liam. Ngunit ang tanging dinala mo sa palasyong ito ay panganib. Hindi lamang pamilya ni Arya ang winasak mo. Pinagtaksilan mo ang buong kaharian at ang pagtataksil nyo sa prinsesa! Ipinagkasundo siya ng kanyang ina sa prinsipe ng bansa upang isalba ang kanilang pamilya. Isang marangyang buhay ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa likod ng mga ginto at korona, may madilim na sikreto ang palasyo. Huli na nang malaman niyang katotohanan, ang prinsipeng nakatadhana sa kanya ay may lihim na relasyon sa kanilang kasambahay. Sa bawat sulyap at bulong ng dalawa sa dilim, unti-unting nadudurog ang kanyang mga pangarap. Pipiliin niya bang manahimik para sa kapangyarihan o ipaglalaban kaya niyang kanyang sarili laban sa mapanlinlang nilang pag-ibig? Pakinggan ang kwento ng pagtataksil at sakripisyo. Simulan na natin ang kwentuhan. Ma, hindi ako isang ari-arian na pwede niyong ipagpalit para lang may salbang bumabagsak ninyong kumpanya. May sarili akong buhay. Si Arya Craig ay nasa 25 taong gulang, ang kaisa-isang anak ni na Madam Sabel at Don Marcelo. Arya, makinig ka. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya, kundi sa corona. Kapag hindi ka pumayag sa kasunduang ito, sa kalsada tayo pupulutin. Gusto mo bang makita naghihirap ang papa mo? Bakit ako? Bakit kailangan kasal kay Prinsipe Liam? Hindi ko siya kilala at mas lalong hindi niya ako kilala. Isang business transaction ang gagawin niyo sa buhay ko, Ma. Ang prinsipe ang tanging paraan. Ang pamilya nila ang may hawak ng mga bangko na nagpapautang sa atin. Arya, parang awa mo na. Isang pirma mo lang, ligtas na ang lahat. Nasaan ang prinsipyo niyo? Nasaan ang tangal natin? Mas pipiliin ko pang magtrabaho araw at gabi kaysa maging asawa ng isang lalaking hindi ko naman mahal. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Marcelo, ang ama ni Arya. Namumutla ito at hawak ang kanyang dibdib. Arya, anak, huwag mong sigawan ang mama mo. Pa, bakit kayo bumangon? Dapat ay nagpapahinga kayo. Paano ako magpapahinga kung nakikita kitang nahihirapan? Pero tama ang mama mo. Wala na tayong pera. Gagawa ako ng paraan pa. Hindi kailangan ganito. Huli na. Arya, sa susunod na araw ay kukunin na ng mga sheriff ang bahay na ito. Ang lahat ng pinaghirapan ko, mawawala na. Biglang napasandal sa pader si Don Marcelo. Ang kanyang mukha ay namula bago naging kulay abong. Roberto! Diyos ko! Ang gamot mo! Papa, gumising kayo! Tumawag kayo ng ambulansya, Ma! Bilis! Arya, ang pamilya natin, iligtas mo. Huwag mo akong bikuin. Ang puting pader ng ospital ay tila sumasakal kay Arya. Ang tunog ng heart monitor sa loob ng ICU ay nagsisilbing countdown sa bawat segundong lumilipas. Nakatayo si Madam Isabel sa paligid. Hindi tumitigil ang pag-agos ng luha habang nakatingin sa asawang puno ng tubong nakakabit. Arya, tingnan mo ang papa mo. Hindi niya deserve ang ganito. Buong buhay niya, ibinigay niya sa atin ang lahat. At ngayon, ang huling-hiling niya,
ibigay ko ang buhay ko sa isang estranghero? Ganun ba ang gusto niyo? Sa tingin mo ba, gusto namin ng ama mo na ipakasal ka sa taong hindi mo mahal? Sa tingin mo ba, madali sa amin ang lahat ng ito, Arya? Pero yun ang nararamdaman ko, Ma. Na para bang isa akong bagay na kayang ibenta. Isang bagay na pag-ayaw na ibibigay sa iba para mapakinabangan. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Sa ama mo? Arya, hindi ito tungkol sa pagsasakripisyo lang. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng lahat ng itinayo niya kapag namatay siya nang alam niyang wala tayong matitirhan. Hindi siya makakapagpahinga ng matiwasay. Sa tingin niyo ba, magiging masaya siya kapag nalaman niyang ibinenta niyo ako? Ma, 25 taong gulang na ako at may pangarap ako. Hindi ka namin ibinibenta, Arya. Walang pangarap na nabubuhay sa gutom. Ang mga utang natin, ang mga empleyado ng kumpanya, lahat sila nakadepende sa desisyon mo ngayon. Lumapit siya sa salamin ng ICU at pinagmasdan ang kanyang ama. Ang matapang na si Don Marcelo na kilala niya ay tila ba isang tuyong dahon na lamang ngayon. Nasaan ang mga papeles? Ano, Arya? Sigurado ka ba? Ang sabi ko, nasaan ang mga papeles? Ibigay niyo sa akin ngayon din, bago pa magbago ang isip ko. Dali-daling kinuha ni Madam Sabel ang envelope mula sa kanyang bag. Isang dokumento ito na nagsasaad ng pagsasama ng ari-arian ng pamilya nila at ng korona, kapalit ng kasal kay Prinsipe Liam. Pagkatapos nito, bayad na tayo. Wala na rin akong utang sa kumpanya. Anak, salamat. Maraming salamat. Huwag kayong magpapasalamat. Pinirmahan ko to para kay Papa dahil hindi ako papayag na may mangyari sa kanya. Makalipas ang isang buwan, ang buong bansa ay nakasaksi sa wedding of the century. Si Arya nakasuot ng napaka-ingranding gown na gawa sa mamahaling lace at diamante. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Prinsipe Liam, tinatanggap mo ba si Arya bilang iyong kabiyak sa habang buhay, sa hirap o ginhawa? Opo, Arya, tinatanggap mo ba si Prinsipe Liam bilang iyong kabiyak habang buhay, sa hirap at ginhawa? Opo, tinatanggap po. Ngayon ay ganap na kayong mag-asawa. Pwede mo nang halikaan ang iyong asawa, Prinsipe Liam. Hinalikan ni Liam si Arya sa noo. Isa lang itong palabas. Tandaan mo yan, kaya huwag kang pakampante. Binabati ko kayo, aking prinsipe at prinsesa. Sana'y payapang pagsasama ninyong dalawa. Alam kong hindi nyo kilala ang isa't isa, pero naniniwala ako na magiging kagaya rin kayo namin ng inyong ina na ikinasal na hindi kilala ang isa't isa. Ngunit natutunan namin ang mahalin ang isa't isa. Salamat talaga, anak. Alam kong masaya ang ama mo ngayon na nasa hospital pa at nagpapahinga. May ipapamana kami ng iyong ama. At ito'y isang singsing na mula pa sa ating mga ninuno. At ibibigay namin sa iyo ito dahil kasal ka na. Salamat, Ma. Matapos ang seremonya, dinala siya sa royal suite ng palasyo. Isang napakalaking silid ang ibinigay sa kanya. Ngunit para sa kanya, isa itong gintong kulungan. Si Prinsipe Liam ay kaisa-isang anak ni Haring Alfonso at Reyna Sofia. Pumasok si Prinsipe Liam na tila hindi man lang napansin ang ganda ng kanyang bagong asawa. Matikas ito, gwapo, ngunit ang mga mata ay tila ba yelo sa lamig. Huwag kang umasang lulundag ako sa tuwa dahil narito ka. Alam nating dalawa kung bakit ka narito. Binayaran ka namin. Binayaran? Akala ko ba kasunduan ito ng dalawang pamilya? Huwag na tayong maglokohan, Arya. Ang pamilya mo ay nagmakaawa. Ang tatay mo ay halos mamatay na para lang makuha ang pera namin. You are nothing but a strategic acquisition. Kung ganun, yun ang tingin mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Wala rin akong interes sa'yo. Gagawin ko ang tungkulin ko bilang asawa sa harap ng publiko. Pero sa loob ng kwartong ito, magiging magkalaban tayo kung yan ang gusto mo. Matapang ka.
Sayang, mabuti naman at malinaw tayo. Dahil kahit asawa kita sa papel, huwag kang aasang hahawakan kita o mamahalin. Dahil kahit anong ganda mo, hindi mo mapapalitan ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng puso ko. Wala akong pakialam sa puso mo, Liam. Gawin mo ang gusto mo. Basta wag mo akong pakikialaman. Sino? Ang korona mo? Hindi mo na kailangang malaman. Tandaan mo ito, huwag kang makikialam sa buhay ko. At huwag kang aakto na tila reyna sa buhay ko. Kasambahay lang ang turing ko sa'yo na may titulong prinsesa. Biglang may kumatok sa pinto. Isang magandang babae ang pumasok. Nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Ngunit ang kilos, tila hindi isang utusan. Si Sasha, ang personal assistant ni Prinsipe Liam. Si Sasha at Liam ay may lihim na relasyon sa estado ng buhay ni Sasha. Magandang umaga, mahal na prinsipe. Narito na po ang inyong tsaa. At para sa inyo rin, mahal na prinsesa. Salamat, Sasha. Maaari ka nang lumabas. Magpapahinga na kami. O dapat kong sabihin, magpapahinga na ang asawa ko. Masusunod po, mahal na prinsipe. Welcome to the palace, Princess Arya. Nang makalabas si Sasha, naramdaman ni Arya ang kakaibang aura. Siya kayang tinutukoy ng mokong na to na nagmamay-ari ng kanyang puso. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa palasyo ay tila hindi sapat upang painitin ang malamig na atmosfera sa pagkainan. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Haring Alfonso at ang Reyna Sofia. Sa magkabilang panig naman ay sina Liam at Arya. Si Sasha nakatayo sa likuran ni Liam habang hawak ang isang tablet at panulat. Handang itala ang anumang utos ng prinsipe. Arya, Iha, kumusta ang iyong unang gabi rito sa palasyo? Maayos ba ang iyong pahinga? Maayos naman po, mahal na Reyna. Napakalaki po ng silid. Medyo naninibago lang po ako. Pero masasanay din po ako. Siyempre naninibago siya, ina. Mula sa isang kumpanyang malapit ng maging abo, patungo sa pinakamayamang palasyo sa rehiyon. Sino bang hindi maninibago? Liam, magkaroon ka nga ng galang sa asawa mo. Hindi yan ang paraan ng pakikipag-usap sa isang prinsesa. Magkaroon ka ng disiplina at respeto. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Nagsasabi lang ako ng totoo, ama. Alam naman nating lahat ang kondisyon ng kanilang pamilya. Huwag mo nang pansinin ang asawa mo, Arya. Alam mo naman ang mga lalaki, madalas ay hindi alam kung paano ilabas ang kanilang emosyon. Ngunit may isa akong mahalagang bagay na nais sabihin sa inyong dalawa. Ano po yun, mahal na Reyna? Ang pagsasama ng inyong mga pamilya ay hindi lamang para sa negosyo o politika. Nais kong makakita ng bunga ng inyong pag-iibigan. Arya, Liam, nais ko ng apo sa lalong madaling panahon. Kailangan ng palasyo ng tagapagmana. Ina, masyadong maaga pa para riyan. Kakakasal lang namin kahapon. Liam, ang oras ay mahalaga. Gusto kong makitang tumatakbo ang aking mga apo sa hardin bago pa man ako tuluyang magretiro. Tama ang iyong ina, Liam. Hindi na kami bumabata pa. Kaya kailangan na namin ng apo. Mahal na Reyna at mahal na Hari, gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Talaga? Lahat ng makakaya? Mabuti naman kung ganun, Arya. Sasha, i-update mo ang schedule ng prinsipe. Bawasan mo ang mga labas niya para sa diplomasya. Kailangan niya ng mas maraming oras kasama ang kanyang asawa. Masusunod po, mahal na Hari. I-adjust ko po ang lahat ng meetings ni Prinsipe Liam para masiguradong may quality time sila ng prinsesa. Matapos ang almusal, agad na dinala ni Sasha si Liam sa kanyang private office para sa kanyang mga trabaho. Si Arya naman ay nagpa siyang maglakad-lakad, ngunit sadyang hindi niya mapigilang mapadaan sa opisina ni Liam. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Apo? Liam? Narinig mo ba ang sinabi ng iyong ina? Hahayaan mo bang mangyari yun? Magkakaroon ka ng anak kay Arya? Sasha, huminahon ka. Alam mong hindi ko yan gagawin. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Alam mo yan. Pero ang schedule, gusto ng hari na lagi kayong magkasama. Paano na tayo? Paano mga plano nating dalawa?
Paano tayo magkakasama ng matagal kung nandyan na siya sa tabi mo? Hinawakan ni Liam ang pisngi ni Sasha, sabay halik dito. Huwag kang mag-alala, Sasha. Gagawa ko ng paraan. Magpapanggap lang ako sa harap nila. Pero sa gabi, alam mo kung kanino ko babalik. Dapat lang, Liam. Dahil kung hindi, baka makalimutan kong mahal kita at maisakatuparan ko ang misyon ko ng mas maaga. Anong misyon? Ang misyon na napasayahin ka at siguraduhin maayos ang palasyo. Yun lang, mahal na prinsipe. Yan ang gusto ko sa'yo, Sasha. Pinapasaya mo ko tuwing malungkot ako at nag-iisa ako. Nandiyan ka kapag kailangan ko ng makakasama. Huwag kang mag-alala, Liam. Hindi kita iiwan. Tandaan mo yan. Lahat ng gagawin ko, para sa atin lang. Nakikinig si Arya mula sa labas. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kalamnan. Hindi lang pag-ibig ang namamagitan sa dalawa. May kung anong madilim na sikreto sa Sasha. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, habang naglalakad-lakad sa malawak na pasilyo ng palasyo, hindi napansin ni Arya na may bumangga sa kanya. Isang matikas na lalaki, naka-uniforme ng general at may taglay na otoridad sa bawat galaw. Paumanhin, Prinsesa Arya. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Mukhang malalim ang iyong iniisip. Si Teo ay isang duke na pinsan ni Prinsipe Liam, anak ng kapatid ni Haring Alfonso. Ay, Duk Teo, pasensya na rin po. Medyo marami lang talagang iniisip. Ang tungkol ba sa hiling ng Reyna, kaninang almusal? Mabilis kumalat ang balita sa loob ng palasyo. Huwag mo munang isipin ang mga bagay na yan. Hindi nararapat na tingnan ang isang napakagandang binibini na namamroblema. Isa na rin yun. Pero masigit pa rin ang kumugulo sa akin. Alam ko ang nararamdaman mo, Arya. Noon pa man, nakikita ko ng katapangan mo. Hindi ka nararapat na ituring na parang isang transaksyon lang. Duke, bakit parang ikaw lang ang nakakaintindi sa akin dito? Dahil matagal na kitang hinahangaan, Arya. Hindi bilang isang prinsesa, kundi bilang ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang ama. Huwag kang mag-alala. Narito ako para maging sandigan mo. Salamat. Salamat sa paghanga mo sa akin. Sana doon lang ang lahat. Naiintindihan ko, Prinsesa Arya. Si Liam ay bulag sa maraming bagay ngayon. Masyado siyang nakadepende sa mga taong nasa paligid niya. Lalo na sa kanyang assistant na si Sasha. Pero darating ang araw, makikita rin niya ang tunay na hiyas na nasa harap niya. Hanggang sa mangyari yon, ako ang magsisilbing protection mo. Binigyan ni Teo si Arya ng isang maliit na card na may kanyang personal na selyo. Kapag kailangan mo ng tulong sa investigasyon tungkol sa kumpanya nyo, tawagan mo ako. May mga koneksyon ako sa militar na makakatulong sa atin upang malaman kung may naganap bang sabotahe sa labas. Huwag kang matakot o mag-alinlangan, Prinsesa Arya. Hindi ko ipagsasabi kung nais mong imbestigahan ang katotohanan. Maaasahan mo ako rito. Investigasyon? Paano mo nalaman? Nakita ni Liam ang pag-uusap ni na Arya at Teo, kaya inutusan niya si Sasha na papuntahin si Arya sa opisina. Sabi ko sa'yo, matagal na kitang pinagmamasdan. At alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo nalilinis ang pangalan ng ama mo. Ang pangalan ninyo. Salamat, Duke. Sapat na sa akin na may naniniwalang tao sa katotohanan. Mahal na prinsesa, pinapatawag kayo ng prinsipe dahil may pipirmahan daw po kayo. Mauna na ako sa iyo, Duke. Salamat na rin. Habang naglalakad papalayo si Arya kasama si Sasha, naiwan si Teo sa pasilyo. Sinundan niya ng tingin ng prinsesa. Sa kanyang mukha ay mababakas ang pag-aalala. Alam niyang papunta ang dalaga sa isang gera sa loob ng opisina ni Liam. Sa loob ng silid, hindi mapakali si Liam. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng kanyang nararamdamang inis. Anong karapatan ni Teo na hawakan ng kamay niya? At bakit hinahayaan niyo ni Arya? Pagkapasok ni Sasha sa pinto ng opisina ni Liam kasama si Arya,
Bumungad ang mukha ng prinsipe na galit. Mahal na prinsipe, narito ng inyong asawa. Mukhang naabala ko yata ang masaya nilang kwentuhan ni Duke Teo. Salamat, Sasha. Maaari mo na kaming iwan. Sabi ni Sasha, may kailangan akong pirmahan. Nasaan ang mga papeles? May gagawin pa ako. May gagawin pa? O may itutuloy pa kayong pag-uusap ni Theo? Arya, baka nakakalimutan mo. Kakakasalang natin. Ang buong bansa ay nakatingin sa atin. Ano na lang sasabihin nila kung ang prinsesa ay nakikipagbulungan sa pinsan ng prinsipe sa isang madilim na sulok sa pasilyo? Madilim na sulok? Liam, tanghaling tapat. Nasa gitna kami ng pasilyo. At bakit ka ba nagkakaganyan? Akala ko ba malinaw ang usapan natin? Business transaction lang ako sa buhay mo, di ba? Walang pakialam sa bawat isa. Transaction? Oo. Pero ang isang asset ay hindi dapat nagpapakita ng motibo. Nasisira sa imahe ng kumpanya o ng palasyo. Anong ibinigay niya sa'yo? Akin na! Wala kang pakialam. Ito ay personal na bagay. Lahat ng tungkol sa'yo ay may pakialam ako. Dahil asawa kita, sa papel. Ibigay mo sa akin ang card na yun. Bitiwan mo ako, Liam. Nasasaktan ako. Hindi mo ko pag-aari. Ang katawan ko ay nasa palasyong ito. Pero ang tiwala ko, hindi mo kailanman mabibili. Huwag mong ibahid yung kasinungalingan mo sa akin, Liam. Hindi ako tulad mo. Biglang pumasok si Sasha na may dalang tsaa. Tila sadyang sumabata sa mainit na pag-uusap ng dalawa. Mahal na prinsipe, ang inyong tsaa. Prinsesa, baka gusto nyo ring huminahon. Hindi makakabuti sa imahe ninyong sumisigaw. Tumingin ng matalim si Arya kay Sasha. Huwag mo kong diktahan, Sasha. Alam ko ang laro mo. Wala kang karapatan. Prinsesa pa rin ako at isa kang katiwala. Tandaan mo ang posisyon mo. Paumanhin, mahal na prinsesa. Hindi po sa ganun ang gusto ko. Gusto ko lang na matahimik kayo. Baka kasi marinig kayo ng ibang katulong. Kahit ilang katulong pang makarinig sa amin na nagtatalo ng aking asawa, wala ka pa rin karapatan na pangaralan ako. Huwag mong idadamay si Sasha rito. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Bilang assistant ko, siya ang tanging taong tapat sa akin dito. Tapat? Liam, nabulag ka na ng pag-ibig mo sa kanya, kaya hindi mo nakikita ang katotohanan. Sige, itago mo siya, pero wag mong asahan na tatahimik ako. Tandaan mo yan, Liam. Mabilis na lumabas si Arya ng opisina. Halos mabangga niya mga gwardya sa bilis ng kanyang lakad. Nang makaalis siya, naiwan si Liam na hinihingal sa galit habang si Sasha ay dahan-dahang lumapit sa kanya at hinaplos ang kanyang balikat. Hayaan mo na siya, Liam. Masyado na siyang emosyonal. Narito naman ako para sa iyo. Hindi kita iiwanan. Hindi tulad ng iba na naghahanap agad ng malalapitan. Umupo si Prinsipe Liam at tumabi rin si Sasha sa kanya, sabay hawak sa kamay nito. Bakit ba ang hirap niyang kontrolin? Huwag mong sabihing nagsiselos ka, Liam. Kina Prinsipe Arya at kay Duke Teo. Bakit naman ako magsiselos? Ikaw ang mahal ko, Sasha. Tandaan mo yan. Walang makakapantay sa'yo. Ngumiti ng pabalik sa Sasha bilang tanda na naniniwala siya sa sinasabi ni Liam. Samantala, sa silid sa ospital, nababalot ng amoy ng mga gamot at sariwang bulaklak. Nakaratay pa rin si Don Marcelo, ngunit gising na ito at bahagyang nakasandal sa mga unan. Katabi niya si Madam Sabel na tila tumanda ng 10 taon dahil sa puyat at pag-aalala. Nang bumukas ang pinto, iniluwasi ng Arya Teo. Agad na nagliwanag ang mukha ng matanda. Salamat sa Diyos, Arya. Akala ko'y hindi ka na makakarating. Ang higpit ng seguridad na ipinalagay ng palasyo sa labas ng pinto. Ma, ayos lang ako. Si Duke Teo yung gumawa ng paraan para makapasok kami ng walang maraming tanong. Arya, anak, salamat sa pagpunta. At sa iyo, Duke Theo, maraming salamat sa pagsama mo sa anak ko. Wala po yun, Don Marcelo. Tungkulin ko pong tiyakin na ligtas at maayos ang prinsesa.
Kaya wala po kayong dapat na ipagpasalamat sa akin. Dinalhan ko rin po kayo ng mga bulaklak para gumana ang iyong pakiramdam. Dok Teo, hindi namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Sa gitna ng gulo sa kumpanya at sa nangyari sa asawa ko, kayo lamang po ang tanging nagpapakita ng tunay na malasakit sa amin. Kahit ang mga bulaklak na natatanggap namin araw-araw, alam kong galing sa inyo yon. Gusto ko lang pong makasiguro na nararamdaman ninyong hindi kayo nag-iisa. Si Arya ay isang matapang na babae at karapatan ninyong maging maayos ang lagay para sa kanya. Napakabuti mong tao, General. Sana'y lahat ng nasa palasyo ay kasing tapat mo. Pa, huwag niyo na munang isipin ang palasyo. Ang mahalaga ay magpalakas kayo. Theo, salamat uli. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nakakulong pa rin ako sa loob ng kwarto ko. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Arya. Madam Sabel, Don Marcelo, huwag kayong mag-alala sa mga bayarin at seguridad dito. Ako nang bahala sa lahat hanggat hindi pa nakakalabas ang Don. Napakalaking tulong nito, Dok Teo. Utang namin sa inyo ang buhay ng aming pamilya. Buhay namin ng anak namin. Ngunit wala kaming pagpipilian para ipakasal siya sa prinsipe. Naiintindihan ko po kayo kung bakit yun ang naging desisyon nyo. Alam mo bang yan si Arya nung bata pa? Ay maraming kalokohan yan. Minsan nga, pinatawag kami ng principal. Mabuti na lang at hindi siya nagsimula ng gulo. Nakita niyang kotseng may tatak ng palasyo na naghihintay sa ibaba. Alam niyang kailangan niya nang pumalik bago pa man malaman ni Liam ang pag-alis nila. Bakit mas mukhang pamilya pa si Theo kaysa sa asawa ko? Bakit ang taong dapat ay nagtatanggol sa akin? Siya pang nagbibigay ng pasakit. Arya, kailangan na nating bumalik. Baka maghinala na mga gwardya sa gate. Sige, Ma, Pa, babalik ako sa susunod na pagkakataon. Theo, salamat ulit. Mag-ingat kayo, anak. Dok Theo, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Pangako po, Don Marcelo. Itataya ko ang buhay ko para sa kanya. Nakasakay na sina Theo at Arya sa loob ng sasakyan nang tumawag si Liam kay Arya. Nasaan ka, Arya? Pauwi na. Mabuti. Umuwi na kayo ng diretso at baka pagdudahan kayo ng mga tao. Theo, nais kong tulong mo. Gusto kong imbestigahan ang lahat ng nangyari sa amin. Gusto mo bang samahan kita upang personal na puntan siya at makausap, Prinsesa Arya? Huwag na, Theo. Numero lang ang hihingin ko sa'yo. Ako na ang magsasabi sa kanya. Makakaabala pa ako sa'yo. Walang kaso yan, Prinsesa Arya. Masaya akong matulungan ka. Pero kung ayaw mo talaga magpasama, ito yung numero. Isa siya sa pinagkakatiwalaan kong investigador. Sana makatulong siya sa'yo, mahal na prinsesa. Tatanawin ko itong utang na loob. Duke Theo, maraming salamat talaga. Makalipas ang mga araw, nagpasya si Arya na pumunta sa Royal Kitchen. Nais niyang iwasan ang presensya ni Sasha at ang malamig na tingin ni Liam. Nakita siya ng mga tagaluto, agad silang yumukod. Mahal na prinsesa, anong may paglilingkod namin sa iyo? Nais niyo po bang magpahatid ng merienda sa inyong lingkod? Salamat, Chef. Pero narito ako para magluto. Nais ko sanang ihanda ang paboritong adobo ng aking papa. Matagal na rin simula nung huli kong niluto yon. Nagluluto po kayo, mahal na prinsesa Arya? Hilig ko talaga ang pagluluto. Ipinagluluto ko yung mga magulang ko. Mula nang nandito na ako sa palasyo, hindi na ako nakapagluto muli. Kaya nais ko sana magluto ngayon. Isang karagalan po na makita kayo sa kusina. O sige po, ihahanda ko ang lahat ng kailangan niyo, mahal na prinsesa. Nagkataong tumaan si Liam sa malapit, galing sa isang mahabang pulong. Amoy pa lang, alam niyang hindi ordinaryong putahe ang inihahanda. Pumasok siya sa kusina at natigilan siya nang makita si Arya na seryosong naghahalo sa kawali. Nakatali ang buhok at may bahid ng harina sa pisngi. Anong ginagawa mo rito, Arya?
May mga tagaluto naman para dyan. Nagluluto ako, Liam. Hindi ba halata? Nais kong ihanda ang paboritong pagkain ng papa ko. At nais ko ring ipagmalaki ang aking luto dito sa palasyo. Mabango. Hindi ko akalain na marunong ka magluto. Akala ko isa kang… Marami kang hindi alam tungkol sa akin, mahal na prinsipe. Dahil masyado kang busy sa pag-iisip, napabigat lang ako rito sa palasyo. Pero wala rin akong pakialam kung nais mo akong makilala. Pwede ba nating itigil muna ang pag-aaway? Kahit ngayon lang. Pagod ako, Arya. At ang bango ng niluluto mo. Ay nagpapagutom sa akin. Gusto mo bang tikman? Pero kung ayaw mo naman, hindi naman kita pipilitin. Ayokong ipagsiksikan ng sarili ko sa ayaw sa akin. Hindi ko naman sinabing ayaw kong tikman. Nag-atubili ang prinsipe, ngunit dahil sa bango ng pagkain at sa matapang na tingin ni Arya, dahan-dahan niyang tinikman ang adobo. Napakasarap. Iba ang lasa nito sa mga nakain ko sa palasyo. May sipa ng asim at anghang, pero balance. Yan ang lutong may pagmamahal, Liam. Hindi lang basta protocol. Kung ipagluluto mo ba ako araw-araw, may pag-asa bang magkaayos tayo? Mahal na Prinsipe Liam, ipinapatawag ka ni Reyna Sofia. May mahalaga daw siyang sasabihin sa'yo. Tumango naman si Liam sa sinabi ni Sasha at iniwan si Arya sa royal kitchen. Naglakad ng mabilis si Liam palabas ng kusina habang si Sasha ay nakasunod sa kanyang likuran na tila isang anino. Ramdam pa rin ni Liam ang init ng kamay ni Arya, ang lasa ng pagkaing inihanda nito. Mukhang nag-enjoy kayo sa kusina, mahal na prinsipe. Ngayon lang kita nakitang ganyang kalapit sa mahal na prinsesa. Parang unti-unti na kayo nagiging komportable sa isa't isa. Hindi sumagot si Liam. Pinanatili niya ang kanyang tingin sa harapan. Ngunit ang kanyang isipan ay naiwan sa ngiti ni Arya kanina. Liam, tatanungin kita ng diretsyo. May nararamdaman ka ba para sa kanya? Nahuhulog na ba ang loob mo kay Prinsesa Arya? Tumikil si Liam. Tiningnan niya si Sasha, ang babaeng matagal niya nang minahal at pinagkakatiwalaan. Ang babaeng itinanim niya sa kanyang isip na siyang tunay na nagmamay-ari ng kanyang puso. Wala, Sasha. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alam mo kung bakit ko ginagawa ito. Kailangan kong pakisamaan si Arya para sa katahimikan ng palasyo at para sa hiling ng aking ina. Ayaw ko man ay wala akong magagawa. Alam mo yan. Talaga ba, Liam? Dahil ang paraan ng pagtingin mo sa kanya kanina, hindi yun ang tingin ng isang taong napipilitan lang. Nagkakamali ka. Si Arya ay isang obligasyon. Isang business transaction. Walang magbabago ron. Ikaw pa rin ang mahal ko, Sasha. Huwag mong pagdududahan yun. Walang magbabago sa ating dalawa. Mabuti naman kung ganon. Tandaan mo, Liam. Narito lang ako para sa'yo. Ako lang ang tapat sa'yo rito. Mahal kita, Liam. Mahal din kita, Sasha. Tara na, ayokong paghintayin si ina. Baka magalit. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad. Sinasabi ng kanyang isip na si Sasha ang mahal niya. Ngunit ang kanyang puso, pilit na bumabalik sa imahe ni Arya na nasa kusina. Isang hapon, naglalakad si Arya sa Royal Garden. Hawak niyang card na ibinigay ni Theo. Iniisip kung paano sisimulan ang pag-alam sa katotohanan. Sa kabilang dako, naglalakad din si Liam kasama si Sasha para sa isang inspection. Hindi napansin ni Arya ang nakausling ugat sa dambuhalang puno. Sa isang iglap, nawalan siya ng balanse. Arya! Bago pa man makakilo sa mga gwardya, mabilis na tumakbo si Liam patungo sa asawa. Iniwan niya si Sasha na nakatayo sa gitna ng daan. Kaya ko ang sarili ko, Liam. Huwag mo akong abalahin. Huwag kang matigas ang ulo, Arya. Malalim ang sugat mo. Masakit yan kapag itinapak mo pa yan sa lupa. At baka maimpeksyon. Walang sabi-sabi, binuhat ni Liam si Arya sa kanyang mga pisig. Sa malayo, nakatitig si Sasha. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko.
Ang selos ay tila lasong kumakalat sa kanyang sistema. Ako dapat ang nasa mga pisig na yan. Ako ang nag-alaga sa iyo sa loob ng maraming taon, Liam. Pagdating sa loob, si Liam mismo ang naglinis ng sugat ni Arya sa klinik ng palasyo. Tiisin mo ng konti, Arya. Malapit na tong matapos. Salamat, Liam. Ngunit hindi mo to kailangan gawin pa. Kaya ko ang sarili ko. Kaya mo ang sarili mo? Sumigaw ka nga kanina eh. Tapos kaya mo? Kung kaya mo, dapat hindi ka na humiyaw. Sa sakit kanina. Nagulat lang naman ako. Kaya napasigaw ako. Talaga ba? Bakit nung nakita kita ay parang iiyak ka na sa sakit? Nangingilid na nga yung luha mo eh. Alam mo, Liam, tumahimik ka na lang. Kung gusto mong tumulong sa akin, huwag mo na akong galitin pa ngayon. Dahil konti na lang ang pasensya ko sa'yo. Arya. Nakatitig lang si Arya sa kanya. Naguguluhan kung bakit ang lalaking nagsasabing kasangkapan lamang siya ay ganito kung mag-alaga. Samantala, sa labas ng pinto, nakatitig si Sasha sa siwang. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Liam. Isang tingin na sa tanan ng buhay niya ay hindi pa nito na ibibigay para sa kanya. Matapos ang insidente sa hardin, hindi mapakali si Sasha. Hindi ako papayag na madedehado ako. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa hapunan, humanap si Sasha ng pagkakataon. Nang matiyak niyang abala mga punong tagaluto sa pag-aayos ng main course sa kabilang bahagi ng malawak na royal kitchen, mabilis siyang pumuslit sa madilim na sulok kung saan nakahanda ang mga soup bowl. Lumingali nga siya, tiniyak na walang nakakakita. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bote. Masyado ka nang nagiging sagabal sa mga plano ko, Arya. Oras na para matutunan mo kung saan ka lulugar. Ibinuhos ni Sasha ang binili niyang lason sa mangkok ni Arya matapos ihalo ang lason sa mangkok na may marka para sa prinsesa. Mabilis siyang lumabas ng kusina, dumaan sa gilid ng pasilyo. Tila ba wala siyang kinalaman sa anumang nangyayari. Ilang sandali pa, isang inosenteng katulong ang pumasok sa kusina para kunin ang tray. Inilapag niya ang soup sa harap ni Arya nang may buong paggalang. Narito na po ang inyong soup, mahal na prinsesa. Kailangan mong ubusin yan. Pinadagdagan ko ang sustansa niyan para mabilis kang lumakas. Salamat, Liam. Mukhang masarap nga. Sinimula ni Arya ang pagkain. Sa unang subo ay wala siyang napansing kakaiba. Ngunit pagdating sa ikatlong kutsara, bigla siyang napatigil. Isang matinding hapdi ang gumapang mula sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang dibdib. Liam, hindi ako makahinga. Arya, anong nangyayari? Guards! Medics! Ngayon din! Diyos ko, ang lugaw, Liam. Bago ako pumasok dito, nakita ko ang isang tagaluto na kakaibang ang kinikilos malapit sa mga mangkok. Yung matandang lalaki na laging nagre-reklamo. Siguradong siyang may gawa nito. Dakpin ang tagalutong yun. Paalisin siya sa palasyo. At siguraduhin hindi na makakabalik. Ngayon din! Hindi ako may gawa. Hindi ko kaya maglagay ng lason. Maniwala kayo sa akin, Prinsipe Liam. Matagal na ako rito. Hindi ko kayang gawin ang mga paratang na ibinibintang niyo sa akin. Paalisin siya at ipakulong. Yan ang nararapat sa mga taong mapangahas na patayin ng prinsesa. Isinakay si Arya sa ambulansya. Halos wala na itong malay at maputla ang kanyang mga labi. Dinala si Arya sa pinakamalapit na ospital kung saan agad siyang inasikaso ng mga eksperto. Dumating ang pamilya ni Liam, ang hari at reyna, pati na mga magulang ni Arya na hindi mapigilan ang pag-iyak. Bakit nangyari ito sa anak ko? Sinong may gawa nito? Huwag kayong mag-alala, Ma'am Sabel. Pinaparusahan na ang may sala. Hindi ko hahayaan na mangyari ulit to kay Arya, sa aking asawa. Huwag kang mag-alala, Balae. Parurusahan namin na may gawa nito kay Arya nang naayon sa batas. Hindi ko ito palalampasin, lalo na't sa palasyo ito nangyari. Salamat, Balae. Nang makita niyang stable na ang kondisyon nito, saka lamang siya nagpasyang bumalik sa palasyo para asikasuhin ang seguridad.
habang naglalakad sa madilim na pasilyo ng palasyo. Nakasalubong niya si Sasha. Mahal na prinsipe, mabuti't ligtas na ang prinsesa. Natakot po ako para sa inyo. Salamat sa babala mo, Sasha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi natin nalaman kung sino ang traidor. Hindi pa tayo tapos, Arya. Yun ay simula pa lamang. Sa huli, ako pa rin ang papanikan ni Liam. Makalipas ang ilang araw na pananatili sa ospital, sa wakas, pinayagan na si Arya na makauwi ng palasyo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Royal Garden, ang paborito niyang takbuhan. Sabi ko na nga ba, at dito ka unang pupunta. Kaya inunahan na kita. Mabuti at nakalabas ka na, Arya. Labis ako nag-alala. Salamat, Teo. Pakiramdam ko, mababaliw na ako sa loob ng ospital kung mananatili pa ako roon ng isa pang gabi. Kaya kinumbinsi ko sila na umuwi na ako. Alam mo, dinalan sana kita ng mga paborito mong kakanin sa ospital. Pero hinarangan ako ng mga gwardya ni Liam. Masyado siyang naging mahigpit. Tila ba, ayaw niyang may makalapit sa iyo kahit anino. Nagbiro si Theo tungkol sa mga nakakatawang pangyayari sa militar noong wala pa si Arya na naging dahilan ng malakas na pagtawa ng prinsesa. Talaga? Ginawa niya yun sa harap ng general? Nakakatawa ka talaga, Theo. Sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Prinsipe Liam. Hawak niyang isang maliit na kahon ng alahas, isang regalo na sana'y ibibigay niya kay Arya bilang pagbati sa kanyang pag-uwi. Kararating mo lang, galing sa kamatayan, pero siya agad ang hinanap mo, Arya. Mahal na prinsipe, mukhang hindi niyo na kailangang ibigay ang regalo ninyo. Mukhang masaya naman siya kay Dukteo. Ang kanyang atensyon. Huwag ka mag-alala, Sasha. Hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. At nakikita mo ngayon, ang galit na ito, dahil lang ito sa bastos na pagtrato nila sa ating protocol. Asawa ko pa rin si Arya sa harap ng publiko at hindi ko hahayaan na mapahiya ang corona dahil sa pakikipaglandian niya sa pinsan ko. Mabuti naman kung ganon, Liam. Akala ko kasi, nagsisimula ka ng mahulog sa kanya pagkatapos ng insidente. Hindi mangyayari yon. Ikaw lang ang mahal ko, Sasha. Alam mo yan. Si Arya, isa lang siyang obligasyon na kailangan kong kontrolin. Binitawan ni Liam ang kamay ni Sasha at mabilis na bumaba ng hagdan patungo sa hardin. Habang nasa balkonahe pa si Liam at abala sa pakikipag-usap kay Sasha, mabilis na sinamantala ni Theo ang pagkakataon. Arya, makinig ka. May nahanap ako. Isang lumang orihinal na kopya ng aklat na matagal mo nang hinahanap. Yung kwentong sinasabi mong pangarap mong mabasa simula nung bata ka pa. Nakuha ko ito sa secret archives ng palasyo. Sigurado ka ba? Ang orihinal na alamat ng nawawalang bituin? Nasaan ang aklat na yun, Theo? Sa loob ng maraming taon, hinalughog ko ang bawat bookstore ngunit nabigo ako. Nasa Royal Library, sa pinakadulo at tagong bahagi ng archive. Halika na, bago pa makababa si Liam. Hindi tayo maaaring magtagal dito. Mabilis na tumayo si Arya. Palihim silang pumasok sa gilid ng pinto ng palasyo. Umiiwas sa anumang ingay na maaaring makakuha ng atensyon ng mga gwardya o ng prinsipe na anumang sandali ay bababa na mula sa balkonahe. Ilang sandali pa matapos ang pakikipag-usap kay Sasha, mabilis na tinahak ni Liam ang hagdan pababa. Hawak pa rin niya ang maliit na kahon ng alahas. Gusto niyang ayusin ang gulo sa pagitan nila ni Arya. Ngunit sa pagtapak niya sa damuhan ng hardin, tanging ang tunog ng hangin at ang huni ng ibon ang sumalubong sa kanya. Bakante na ang mga upuan. Wala na roon si Arya. Arya! Arya! Nasaan ka? Nasaan ang prinsesa? Nasaan sila ni Dukteo? Mahal na prinsipe, nakita ko po silang nagmamadaling pumasok sa loob ng palasyo. Papunta po yata sa direksyon ng Royal Library. Mabilis na tinahak ni Liam ang pasilyo patungo sa library. Nang makarating sa tapat ng dambuhalang pinto, hindi na siya nag-atubili. Doon, sa isang madilim na sulok sa pagitan ng matatayog na shelf ng mga lumang libro, nakatayo siya. Nakita niya sila, sina Arya at Theo, na magkatabi
Halos magkadikit ang kanilang mga balikat habang nakayuko sa isang makapal at lumang aklat na naninilaw na ang mga pahina. Talagang mahilig kayong maglaro ng tago-taguan. Hindi ba, Arya? Anong ginagawa niyo rito sa dilim? Kasama ang lalaking ito. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Liam? Mali ang iniisip mo. Wala kaming ginagawang masama gaya ng nasa utak mo ngayon. Dinala ko lang si Arya sa library, Prinsipe Liam, para ipakita ang matagal na niyang hinahanap na libro na nais niyang basahin. Hilig mo talagang bigyan ng kahulugan ng bawat kilos namin ni Theo. Bakit hindi mo bigyan ng pansin yung sarili mo? Paano kung bigyan ng kahulugan ng mga kasambahay yung pinaggagawa ninyo at ipagkalat sa labas ng palasyo na may nangyayaring hindi ka nais-nais? Hindi natin alam ang takbo ng isip ng mga tao dito sa palasyo. Agad na umalis si Liam sa library at pumunta kung saan ang tagpuan nila na Sasha. Mahal na prinsipe, naparito kayo. Di ba sinabi ko sa'yo noon, Sasha, na kung tayo lang dalawa, ay tawagin mo na lang akong Liam. Lalong-lalo na't narito tayo sa pinaka-espesyal na lugar nating dalawa. May ibibigay sana akong kwenta sa'yo, Liam. Sana magustuhan mo. Ang ganda nga, Sasha. Pero hindi mo naman kailangan magbigay sa akin ng ganito. Marami ka nang ibinigay sa akin, Liam. Yan na nga lang yung maibibigay ko sa'yo. Ano ka ba, Sasha? Walang kapalit ang lahat ng ibinigay ko sa'yo noon. Pero salamat dito, Sasha. Miss ko na ang mga yakap mo, Liam. Yumakap na rin ng mahigpit si Liam kay Sasha. Ngunit kahit kayakap ni Liam sa Sasha, ang kanyang isip ay nakay Arya pa rin. Palihim na lumabas ng palasyo si Arya upang makipagkita sa isang pribadong investigador na matagal niya nang kinuha, si Dante, isang dating opisyal ng militar na may matalas na kakayahan sa paghahanap ng katotohanan. Prinsesa Arya, pasensya na kung natagalan. Masyadong malalim ang pagkakabaon ng mga dokumentong ito. Tila may sadyang nagnanais na mabura ang lahat ng bakas. Sabihin mo na sa akin ang lahat, Dante. Sinong nasa likod ng pagbagsak ng kumpanya ni Papa? At anong papel ni Sasha Mercado rito? Hindi lang ito basta aksidente, mahal na prinsesa. Ang inyong kumpanya ay sinabutahe mula sa loob. Ang mga huwad na dokumento na nagdiin sa inyong ama ay nilagdaan ng isang proxy. Ngunit ang perang nakuha sa transaksyon ay napunta sa isang offshore account na pagmamay-ari ni Sasha. At tungkol sa nangyari sa inyo noong hapunan, nakuha ko ang listahan ng mga biniling gamot ni Sasha sa isang butika, 1 linggo bago kanalason. Bumili siya ng isang uri ng matapang na kemikal na hindi nakamamatay, pero sapat na para magdulot ng matinding paralysis at hirap sa paghinga. Hindi ang tagaluto ang may sala. Mahal na prinsesa, ginamit lang siya ni Sasha para may managot sa nangyari sa inyo. Ginawa niyang lahat ng ito para lang ilayo ako kay Liam, para magmukha siyang tagapagligtas at ako ang biktima na kailangang protektahan. Totoo ba yung sinasabi mo? Nagsasabi ako ng katotohanan at merong pang mas malaking ginawa niya. Siya ay isang espiya. Nakipagsabuatan siya para kunin ang mga mahalagang dokumento sa palasyo at ibigay sa mga kalaban. Higit pa ron, ang balak niya ay tuluyang kang mapatalsik sa palasyo bago ang anibersaryo ng inyong kasal. Kapag nagtagumpay siya, siya ang papalit sa inyong pwesto bilang asawa ni Liam at kaisa-isang reyna ng kumpanya. Napatulala si Arya sa kanyang narinig. Umalis si Dante habang si Arya ay nakaupo pa at hindi pa rin makapaniwala. Dumating ang araw ng Royal Ball. Nababalot ito ng musika at karangyaan, ngunit sa ilalim ng kumukutitap na chandelier, tila may namumuong selos. Sa gitna ng bulwagan, suot ang isang gown na tila hinabi mula sa mga bituin. Nagniningning si Arya. Maaari bang isayaw ang prinsesa? Ano ka ba, Theo? Oo naman. Isang karangalan ang maisayaw ang isang prinsesa, Arya. Sa isang sulok, nakatayo si Liam, nakatingin kay Arya na isinasayaw ni Theo. Bakit ngayon ko lang nakita na ang babaeng pinabaliwala ko ay ang siyang pinakamaliwanag na bituin sa silid na ito? Bakit ba nagkakaganito ako? Dapat si Sasha yung iniisip ko. Liam, masyado silang agaw atensyon, hindi ba? Hindi ba't nakakahiya na ang asawa mo nakikipagsayaw ng kanyang kalapit sa isang duke? Mukhang nakalimutan niya na ang kanyang posisyon sa palasyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tiningnan ni Liam sa Sasha.
Maras niyang inalis ang kamay ng asistanta sa kanyang braso. Sapat na, Sasha. Huwag mo nang dagdagan ang iniisip ko. Wala naman akong dapat na ikabahala, diba? Ako pa rin naman ang mahal mo. Nang huminto ang musika, nagpalakpakan ng mga panauhin. Yumukod si Theo kay Arya at hinalikan ang kamay nito. Isang kilos na muntik nang magpabagsak sa pasensya ni Liam. Ngunit bago pa man makahakbang ang prinsipe, lumakad si Arya patungo sa gitna, sa tapat mismo ng kinalalagyan ng hari at reyna. Mahal na hari, mahal na reyna, Prinsipe Liam, sa gabing ito ng pagdiriwang, nais kong magbigay ng isang regalo. Hindi isang regalo ng karangyaan, kung hindi isang regalo ng katotohanan. Arya, ano itong ginagawa mo? Hindi ito ang oras para sa iyong mga hinaing. Kaya bumaba ka na. Ito na ang tamang oras, Liam. Dahil habang pinagdududahan mo ko sa aking galaw, ang tunay na traidor ay nasa tabi mo lang. Humihigop ng alak at nakangisi sa iyong pagkabulag. Ano bang pinagsasasabi mo? Basahin mo ito. Ito ang mga record ng transaction ng pagbagsak ng kumpanya ng aking pamilya. Tingnan mo ang mga pirma, Liam. Ang inisyal na SM, na akala ninyo ay isang ghost employee, ay pagmamay-ari ni Sasha Mercado. Sasha, ano ito? Bakit ang mga pondong nakalaan para sa defense budget ay pumapasok sa personal account mo? Liam, kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan ng investigador ni Arya. Sinisiraan niya ako dahil selos siya sa atin. Selos? Sasha, hindi ako nagsiselos sa isang ahas. Liam, tingnan mo rin ang huling pahina. Yan ang resibo ng kemikal na hinalo mo sa soup ko noong gabing muntik na akong mamatay. Ginamit mong tagaluto para maging malinis ka. Pwes, wala ka nang kawala, Sasha. Nakakulong na yung naglason sa'yo, mahal na prinsesa. At hindi ako yun. Hindi ko magagawa yun. Hindi nga ba talaga, Sasha? Nagawa mo na. Wala nga akong kinalaman, mahal na prinsesa. Ang gumawa ba ng investigasyon na ito ay mapagkakatiwalaan? Ayaw mo talagang maniwala sa akin? Kahit may ipinakita na akong ebidensya? Gusto ko lang makasiguro, Arya. Gusto mong malaman? Si Dante Berhel. Alam kong kilala mo siya at isa siyang mapagkakatiwalaan. Huwag kang maniwala, Liam! Liam talaga, Sasha. Hindi mo na iginagalang ang prinsipe para tawagin sa kanyang pangalan. Paumanhin, nadala lang ako, mahal na prinsesa. Alam ko ang lahat tungkol sa inyo ng prinsipe, Sasha. Tungkol sa lihim ninyong relasyong dalawa. Alam mo, Noon pa, Liam, at ibinabahid mo yung ginagawa mo sa amin ni Theo. Kahit na wala naman kaming ginagawang masama, wala ka na ba talaga, prinsesa? at ikaw, Sasha, pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng akses sa aking buhay dahil akala ko ay ikaw ang tapat. Ang mga mahalagang impormasyon sa palasyo, ibinigay mo sa kalaban. At ang asawa ko na kailanman ay hindi ako tinalikuran. Siya pala ang susubukan mong patayin. Maniwala ka sa akin, mahal na prinsipe. Hindi ko kayang gawin ang mga bagay na ibinibintang ng prinsesa. Kung mamarapatin niyo po sana, mahal na prinsipe, nais ko sana magbigay ng aking ilang nakita noong nangyari ang insidente. Magsalita ka na pawang katotohanan ang iyong sasabihin. Opo, mahal na prinsipe. Noong araw na yon, lumabas kami ni Sasha para mamili. Pero sabi niya sa akin ay mauna na ako at may bibilhin pa siya. Pagbalik namin ng sasakyan, nahulog ang resibo na galing sa isang botika. Nabasa ko doon na isa yung lason. Ngunit hindi ko binigyan ng pansin. Baka para lang yun sa mga daga. Huwag kayong maniwala! Hindi totoo yan! Mas pinalaki mo lang ang kasalanan mo, Sasha. Magsabi ka na ng totoo, Sasha, hanggat may pasensya pa akong natitira sa'yo. Alam mo, kapag nawalan na ako ng pasensya, Liam, ginawa ko lang naman yun dahil mahal kita. Ayaw kitang mawala sa akin. Kaya nagawa kong lasunin ng prinsesa Arya. At isa pa, hindi naman nakamamatay ang laso na yun. Gusto mong magpasalamat pa ako dahil hindi nakamamatay ang laso na yun? hindi pag-ibig ang tawag dyan, Sasha. Katraidoran ang tawag dyan. Guards, dalhin si Sasha sa paitan. Huwag niyo siyang hahayaan na makalabas hanggat hindi natatapos ang investigasyon.
sa lahat ng ninakaw niya sa palasyo. Sa gitna ng tensyon, ang Reyna Sofia ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang trono. Humakbang siya pababa ng hagdan. Sasha Mercado, sapat na ang iyong mga pagtanggi. Liam, ibigay mo sa akin ang mga dokumentong yan. Kinuha ng Reyna ang mga papel at mabilis itong sinuri. Kaya pala mga proyektong inilalaan namin para sa mahihirap ay laging nauudlot. Ninanakawan mo ang mga taong dapat naming pinagsisilbihan habang nagpapanggap kang matapat na assistant ng aking anak. Ang lakas ng loob mong gamitin ang tiwala ni Leah para sa iyong sariling kasakiman. Mahal na Reyna, wala pong katotohanan ng lahat ng parating na yan. Lahat ng yan, gawa-gawa lamang po ng prinsesa. Ayusin mo ang pananalita mo, Sasha, sa prinsesa. Ang lakas mong sabihing nagsisinungaling ang prinsesa. Huwag ka na magsinungaling pa, Sasha. Bistado ka na. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo. Alam kong galit kayo sa akin dahil ako ang mahal ni Prinsipe Liam. Ipinagpipilitan mo pa rin ang sarili mo sa anak ko, Sasha. Pwes, ako na ang magsasabi sa'yo, hindi ka niya mahal. Hindi totoo yan. Diba, Liam? Liam, sumagot ka! Liam! Totoo, Sasha. Hindi ko na kayang mahalin ang katulad mo. Hindi pwede. Hindi mo pa rin ba aaminin ang lahat, Sasha? Wala akong dapat aminin sa inyong lahat! Tumahimik ka, Sasha! Akala mo ba, hindi ko napansin ang mga butas sa ating defense reports? Pinagkatiwalaan kita dahil sa rekomendasyon ni Liam. Ngunit ang tanging dinala mo sa palasyong ito ay panganib. Hindi lamang pamilya ni Arya ang winasak mo. Pinagtaksilan mo ang buong kaharian at ang pagtataksilyo sa prinsesa. Mahal na hari, patawarin niyo ko. Nagawa ko lang yun dahil sa takot na baka mawala ang posisyon ko. Mahal ko si Liam. At isa pa, gusto ko kayong bumagsak dahil sa inyo nawala yung pamilya ko. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig sa harapan ko. Ang pag-ibig ay hindi nananabutahe, hindi nagnanakaw, at lalong hindi pumapatay. Guards, dalhin ang babaeng ito sa kailaliman ng piitan. Siguraduhin yung hindi makakatakas hanggat sa maibalik ang bawat sentimong ninakaw niya. Liam! Liam, tulungan mo ako! Sabi mo mahal mo ako! Hindi mo ako iiwan, diba? Liam! Habang kinakaladkad si Sasha ng mga gwardya, lumapit si Reyna Sofia kay Arya. Arya, anak, patawarin mo kami. Naging bulag kami sa katotohanan dahil sa mga bulong ng ahas na yon. Napakalaki ng utang na loob ng kaharian sa iyong katapangan. Liam, tingnan mo ang ginawa ng iyong asawa habang abala ka sa pagprotekta sa isang traitor. Sa kabit mo, siya ang tahimik na lumalaban para sa atin. Isang malaking kahihiyan yon na ipinakita mo bilang susunod na hari. Ayusin mo ang iyong pagkakamali bago tuluyang mawala ang kaisa-isang bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Humihingi ho ako ng paumanhin sa inyo, ama, ina, sa dinulot kong problema sa palasyong ito. Ayos na yun, Liam. Ngunit tandaan mo, huwag mo na itong uuliting muli. May asawa ka na. Ibuhos mo ang atensyon mo sa iyong asawa na si Arya. Tumingin siya kay Arya, ngunit ang prinsesa ay dahan-dahang bumitaw sa kamay ng Reyna at tumingin sa malayo. Arya, hindi ko alam kung paano ko sisimulan na humingi ng tawad sa iyo. Marami akong pagkukulang at kamalian. Huwag kang humingi ng tawad dahil nahuli siya, Liam. Isa pa, nabulag ka sa pag-ibig mo kay Sasha. Ngunit hindi ko pa kayang patawarin ka sa mga bintang mo sa akin at kay Theo. Tumalikod si Arya at naglakad papalayo. Iniwan ang buong royal court na nakasaksi sa kanyang huling tagumpay na laban sa mga anino ng palasyo. At ikaw, Liam, akala mo ba ay wala kang parusang matatamo? Handa po akong harapin ang parusang nararapat para sa akin, mahal na hari. Hindi ikaw ang kukoronahang hari hanggat hindi mo nakukuha ang tiwala at pagpapatawad mula kay Arya. Wala kang mamanahin kahit na anong korona. Sana'y maintindihan mo, anak, ang desisyon namin ng iyong amang hari. Naintindihan ko po, Inang Reyna. Nararapat lamang yun sa akin. Mabuti para magtanda ka sa ginawa mong mali. Sa mga sumunod na linggo
ang palasyo ay naging saksi sa isang pagbabagong hindi inakala ng marami. Ang dating mapagmataas at malamig na si Prinsipe Liam ay tila naglaho. Ang pumalit ay isang lalaking puno ng pagsisisi at determinasyon. Ay, alam mo ba, ang laki ng pagbabago ng prinsipe simula noong may nangyari sa Royal Ball. Kita ko nga rin kung paano siya bumawi kay Prinsesa Arya. Pero halata talaga noon na may kakaiba kay Prinsipe Liam at kay Sasha. Kita ko rin yun noon, pero hindi ko magawang magsumbong. Kahit kanino. Baka alam mo na, prinsipe yung makakalabang ko. Anong pinagbubulungan niyo dyan, ha? Gusto niyo bang may makarinig niyan at ipatanggal kayo? Pasensya na po. Pasensya na. Ayusin niyo mga trabaho niyo bago kayo magchismisan. Gabi-gabi, ang ilaw sa opisina ni Liam ay huling namamatay sa buong palasyo. Sa harap ng mga naglalakihang tambak na folder at mga lumang resibo ng kumpanya ni Don Marcelo, hindi alintana ng prinsipe ang pagod. Isang gabi, pumasok ang kanyang matapat na tagasilbi na si Marcos. Mahal na prinsipe, maghahating gabi na. Halos 3 gabi na kayong hindi natutulog ng maayos. Ang mga utang na ito, maaari naman natin gamitin ang pondo ng palasyo para mabilis ang proseso. Hindi, Marcos. Ang kasalanang ginawa ko kay Arya ay personal. Kaya ang pagbayad sa mga utang ng pamilya niya ay dapat manggaling sa sarili kong bulsa. Ayokong sabihin ng mga tao na binili ko ang kapatawaran niya gamit ang pera ng bayan. Ngunit ang pagpunta niyo sa mga dating empleyado, kailangan niyo pa ba talagang gawin niyo ng personal? Kailangan, dahil hindi lang pera ang nawala sa kanila, kundi dangal at kabuhayan. Gusto kong marinig nila mula sa akin na nagkamali ang palasyo, na si Arya ang magbabalik ng lahat ng nawala sa kanila. Kinabukasan, sa isang maliit na komunidad ng mga manggagawa, personal na bumaba si Liam mula sa kanyang sasakyan nang walang kasamang gwardya. Nilapitan niya ang dating warehouse manager ng pamilya ni Arya na si Mang Pidring. Mahal na prinsipe, anong ginagawa niyo rito sa abig-abang lugar? Mang Pidring, narito po ako para humingi ng paumanhin. Alam kong mahirap ang dinanas niyo nung nagsara ang kumpanya ni Don Marcelo. Dahil sa mga maling paratang, heto ang mga papeles na kailangan ninyo. Hindi nito mababayaran ang mga taon ng hirap, pero sana ay makatulong ito para sa pagsisimula ninyong muli. At kung nais nyo, bukas na muli ang kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Arya. Hinihiling namin ang inyong pagbabalik. Ay, totoo ba ito? Akala namin ay tuluyan na kaming kakalimutan ng palasyo. Hinding-hindi na muli. Ang Prinsesa Arya ang nagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na halaga ng taong naglilingkod sa kanyang pamilya. Pagbalik ni Liam sa palasyo, nadatnan niya si Arya na nakatayo sa balkonahe. Tila hinihintay ang kanyang pagdating. Nabalitaan ko ang ginawa mo sa labas, Liam. Bakit mo kailangang dumihan ng iyong mga paa para sa mga taong hindi mo namang kilala? Dahil ang mga taong yon ang nagpapahalaga sa tatay mo nung wala pa ako sa buhay niyo. Kung gusto kong maging karapat-dapat sa'yo, Arya, kailangan ko ring matutunang mahalin ang mga bagay na mahalaga sa'yo. Salamat, Liam. Hindi ko akalaing magagawa mo ang lahat ng ito. Kulang pa ito, Arya. Pero asahan mo, bawat gabi ng puyat ko, bawat lakad na gagawin ko ay para sa pagbuo muli ng mundong winasa ko para sa'yo. Wala kang winasak, Liam. Si Sasha ang may pakana ng lahat. At naging biktima ka rin. Kahit na, Arya, dahil sa akin, kaya siya nagtagal at nakagawa ng ganun. At pinagtaksilan din kita bilang asawa. Isang hapon, nadatnan ni Liam si Arya sa library. Muling binabasa ang aklat na ibinigay ni Theo. Sa halip na magalit o magselos, gaya ng dati, dahan-dahan siyang lumapit. Bit-bit ang mainit na tsaa at ang kakaning matagal nang hindi natitikman ni Arya mula sa kanilang probinsya. Arya, alam kong hindi sapat ang ginagawa ko para mabura ang sakit. Pero sana, tanggapin mo ito. Hindi ito utos mula sa prinsipe, kundi pagsisikap mula sa isang asawang gustong bumawi. Bakit mo to ginagawa, Liam? Tumayo ka dyan. Ginagawa ko ito dahil sa pag-ibig, Arya. Isang pag-ibig na huli na
ng napagtanto ko. Pero sapat na para ipaglaban ko hanggang sa huling hininga ko. Handa akong maghintay ng 1 taon, 10 taon, o kahit habang buhay. Makuha ko lang ang kahit katiting na tiwala mo at pagmamahal. Marami kang nabawi, Liam. Ang kumpanya, ang mga lupain, pero ang tiwala ay hindi parang lupa na pwedeng bilhin muli. Lalong-lalo ng pagmamahal. Alam ko, Arya. Kaya naman, hindi ako titigil sa pagpapatunay ko sa'yo na ang dating Liam ay patay na kasama ng kasinungalingan ni Sasha. Hayaan mong ako naman ang maging sandigan mo gaya ng pagtsatsaga mo sa akin nun. Mula sa malayo, nakasandal si Theo sa pader ng palasyo, nakamasid sa dalawa. Alam kong magiging masaya ka na sa piling ng aking pinsan Arya, kaya ako na lang ang lalayo. Dahan-dahang humakbang si Theo, papalayo ng pasilyo. Sa loob ng library, nananatiling nakaluhod si Liam sa harap ni Arya. Inabot ni Arya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Liam. Tumayo ka na, Liam. Hindi bagay sa isang prinsipe ang lumuhod sa sahig. Wala akong pakialam sa titulo, Arya. Kung ang pagluluhod na ito ang tanging paraan para maniwala ka sa pagsisisi ko, mananatili ako rito hanggang sa mapagod ang aking mga binti. Sapat na ang nakita ko, Liam. Ang pagbawi mo sa kumpanya, ang paghingi mo ng tawad sa mga empleyado ni Papa, at ang pagtayo mo laban kay Sasha. Hindi lang yan basta mga kilos. Nakita ko ang puso mo sa bawat pagod mo. Ibig bang sabihin nito ay Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi dahil kailangan ko ng prinsipe, kundi dahil gusto kong makita kung hanggang saan makararating ang Liam na ito. Ang Liam na natutong magmahal ng totoo. Gusto kong maramdaman kung paano magmahal ang isang prinsipe, Liam. Salamat, Arya. Pangako, hindi ko sasayangan ang pagkakataong ito. Gagawin kong paraiso ang bawat araw mo sa palasyong ito. Handa kong ialay lahat para sa iyo, Arya. Pinasaya mo ko sa araw na ito, aking reyna. Karapat dapat kang bigyan ng isa pang pagkakataon, Liam. Alam kong bago ako dumating sa buhay mo, nandiyan na si Sasha, kaya hindi kita masisisi noon dahil kung tutuusin, parang nasira ko yung pagmamahalan ninyo noon. Nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa palasyo at sa buhay ko, Arya. Dahil sa'yo, iminulat mo ko sa isang kasinungalingan at katraidoran ni Sasha. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka wala na rin kami rito. Kinabukasan, sa unang pagsikat ng araw, sinakay ni Liam si Arya sa kanyang paboritong kabayo. Nilakbay nila ang isang lihim na daan patungo sa pinakamataas na bahagi ng burol na nakaharap sa dagat. Isang lugar na napapalibutan ng mga puting ligaw na bulaklak na kung tawagin ay Eternia. Napakaganda rito, Liam. Bakit ngayon mo lang ako dinala rito? Dahil ang lugar na to ay banal para sa akin. Maraming beses nang pumilit si Sasha na sumama rito. Noon, nagmamakaawa siya. Gumamit ng kung ano-anong dahilan. Pero, laging hindi ang sagot ko. Bakit mo siya tinatanggihan? Akala ko ba siyang mahal mo noon? Dahil kahit noong nabulag ako ng kanyang mga salita, may bahagi sa puso ko na nagsasabing ang lugar na ito ay inilalaan lamang para sa babaeng tunay na nagmamay-ari ng aking buhay. Hindi siya karapat-dapat dito, Arya. Ikaw lang. Naupo sina Prinsipe Liam at Arya sa damuhan habang pinapanood ang pagsikat ng araw na simbolo ng bagong simula. Dito, sa harap ng langit at dagat, ipinapangako ko sa iyo, Arya, wala nang lihim, wala nang pagdududa. Ikaw ang aking reyna at ako ang iyong tapat na sandigan magpakailanman. Isinandal ni Arya ang kanyang ulo sa balikat ni Liam. Pinakinggan ang tibok ng puso nito na tila sumasabay sa agos ng dagat. Wala nang sakit ng nakaraan dahil sa wakas, ang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok ay siya na ngayong nagbibigay liwanag sa kanilang kinabukasan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Magandang araw!